Di ba nga? Ikaw, isa ka nga sa sponsor. Beke naman tong si Jack nag-propose na nang di pa namin alam ha. Baka nga, hindi ko rin alam. Pakita mo na nga yung Pwede bang tiisin ko muna siya this time? Tama yun. Kaya ako muna. Tama yun. Laging lalaki dapat ang magsusorry. Normal yan. Hindi ka nag-iisa, brother. I feel you, bro. Ganon? Bro. Sorry ka na lang kaysa humaba pa. Huwag ka na rin mag-expect na mag-sorry sila kasi lagi sila tama. Exactly. Thank you for saying yes to this. Alam ko kasi bibihira na lang kayong magkita ngayon dahil busy si Madam, di ba? Nabawasan pa yung me time ninyo. Kamusta na kayong dalawa? Okay naman, Nelson. Ako nga, personally, nagpapasalamat din ako sa'yo dahil ang sipag mong mag-cover for MKay. Thank you so much. Ang laking tulong. Oy, ang sweet. Ang sweet naman. Pero teka muna ha. Magpa-play stalker mode lang ako ngayon ha. Kasi alam nyo, kayong dalawa, ini-stalk ko kayo individually at saka yung mga vlogs ninyo talagang pinapanood ko. Ngayon, tinatawag kayong Madam and Baby Boy. Bakit? Parang ang tanda ni Barbie sa part na yun ha. Oo nga parang nakakasure kami ng bear. Hindi, actually, nauna siya. Parang matagal niya na ako bakit mo ba ako tinawag na Madam? Madam kita Bukod sa mahal, isa pang term of endearment ko sa kanya yung pag naglalambing ako, baby boy, gaganto. Tapos nagiging comment ko na siya sa mga IG posts niya. Baka kaya doon nang galing. Ayun tuloy. Ngayon, Madam and Baby Boy. Ayun na nga. Gusto ko na po linawin yung motor niya, hindi po sa akin galing. Patanong na ako doon Baka ayan guys, yung mga basher ninyo alam nyo na hindi galing kay Barbie yung motor Pero, di ba parang pinag-aawayan nyo dati to? Oo nga, yun din ang tanong ko. Buti kahit pa paano, Madam, pumapayag ka na. Ang tanong, may choice ba? Ayun. Kaya nagpapaalam na. Minsan may mga sinasabi, mas madaling mag-sorry kaysa magpaalam. Kaya ginagawa niya muna. Tapos nagsusorry na lang siya after. Ala! Actually, Nelson, yung mga ride namin talaga, more on talaga yun may mga friends kasi ako na, alam mo yung pakisamahan. Nung parang later on, na-realize ko na naging tight na yung group namin, naging close group namin. Tapos, naging tulungan na siya. Halimbawa, merong isang nangangailangan ng pediatrician. Yung palang isa namin ka-ride, may asawa na, tsaka anak na pediatrician. Tapos, tungkol naman sa mga legal matters, yung mga kailangan namin ng mga abogado, may mga natatanungan kami na kaibigan ko na nakasama ko sa pagmumotor. Mostly kasi community siya. Community siya Parang kung alam mo yun, na-realize ko na parang hindi naman ine-expect. Ang nasa isip lang lagi namin is makapag-ride, makapag-relax, makapagtanggal ng stress. Pero may nabuong mga circle of friends na later on, sila na yung nagsasuggest, lalo na yung sa bahay ko din. Parang pagkakailangan daw ng mga tao sa pagpapagawa ng bahay, willing siyang pahiram ng tao. So alam mo yun, kuya, nagkaroon ng community, nagkaroon ng mga tao na pwede mong hinga ng tulong o sandalan o pakiusapan sa mga time ng may mga kailangan ka sa bagay na ginagawa mo. So, nagkataon lang Tapos yung sa CSS naman yung sa track, yung California Superbike School, naman yun, more on parang school talaga siya for big bikes. Para kung paano mong gamitin ng maayos yung motor, kung paano yung mga safety mo sa pagra-ride, mga fundamentals ng motor, ganun. So, iba-iba ka rin. Itong California Superbike School, galing siya sa ibang bansa, yung mga coaches pupunta pa dito para mag-train lang ng mga willing mag-enroll dun sa California Superbike School. Ikaw, Barbs,
umangkas ka na ba? Hindi. Takot ka? Ang laki ng mata ko, di ba? Hindi. Hindi. Hindi naman, pero natutuwa ako kasi yung mga ganyan niya na group ride, yun, okay lang kasi marami sila. So, in case of emergency, wag naman sana. At least may mga kasama siya. Hindi siya mag-isa. And yung California Superbike naman, yun, para mas lumawak yung knowledge niya pagdating sa pag-ride ng motor, para hindi lang, diba, basta bira ng bira. So, yun, para sa akin, hindi rin naman na mapipigilan. So, might as well talagang pag-aralan niya na lang mabuti. Oo. Safe, At saka, yung safety. pero may mga babaeng bikers, never mo bang gustong itry, Barbs? Kaya ko pa ba yun? Parang hindi ko abot. Hindi ko abot. Uy, grabe. Hindi ko abot yung clutch. Okay. Tsaka yung clutch nasa kamay. At saka nasa clutch pala yung, nasa kamay pala yung clutch. Shot niya nandun yung gas. Yung brake. Tsaka... Yung brake. Na, see? Kalain mo. Diba wala pa? Akalain mo. Ngayon ko lang din nalaman na brake pala yun at saka gas. Brake tsaka gear. Pag nagbe-brake, paa eh. Paa yung pang-brake eh. Brake paa sa meron sa kamay. Sorry. Oh, yun. Oh, at move on na tayo. Sorry, hindi ko naman dito try. Huwag ka mag-alala. Oo. Move on na tayo dahil wala naman tayo alam dyan, Barbie. Hayaan na natin siya. Just happy for you. Oo, we're happy for you. Basta ingat ka lang parate. Yes. Pero ano mga bilin mo normally? Pag aliba, madam, magbabike ako Mag-ingat siya, ganun. Tapos, huwag masyadong mabilis. Mag-text habang nagra-ride. Paano yun? Yung text Hindi kasi diba minsan pagka kunyari nasa nakatigil kang ganyan. Titingin ng check ka text. ng phone. Oo. Naka-mount sa... Oo. I-text niya na lang ako, i-message niya na lang ako pag nandun na siya kung saan man siya dapat pumunta. Safe, wag hihiwalay sa mga kasama niya. So, basta sinasabi niya lang lagi, mag-iipas o mag-iingat ka, yun lang. Di ba, meron namang Bluetooth yung helmet? Meron, may nabibili, intercom. Lahat ng senses, yung awareness, dapat focus lang sa pag-ride. Iba rin kasi sa motor. Talagang yung intercom namin, para lang sa grupo yan na may nauuna, kung clear mag-overtake, gano'n. Signal. Tapos usually naman kasi, yung the whole day naman, pag alam niya magra-ride ako, sasabihin ko na sa kanya, may message ko na siya pagdating ko rin sa location na pupuntahan namin. Or minsan pagka nag-stop over kami para uminom ng tubig, mag-CR, o kumain. Message. Kasi minsan, yung time na magre-rest sila, 'di ba, bago ituloy yung ride nila, na uminom siya ng tubig, magpahinga konti, hindi ko na para i-message pa siya na ano na nangyayari. Oo. Tsaka naka-track naman Kuya Nelson, nakikita niya sa track. On real time to? Pati yung battery ko, kung saan yung huling pinuntahan ko, nandun lang. Hala. Uy, pero advisable yun para hindi kita kinukulit. Oo. Hindi kita kinukulit, hindi ako napaparanoid kung nasaan ka. Tama. Diba? So, may tracker yung cellphone mo o yung bike mo ang may tracker? Yung phone. Yung phone. Wow. Ang galing, di ba? Paano lang, for ano lang naman yan? Safety purposes. Tama. But not kasi mahilig akong manood ng mga crime. Talaga ba? Ayun, oo. So syempre, pagka hindi ka na nagme-message, tapos hindi pa kita natatrack, paano? Di ba mahirap? Totoo yan. Andun ako agad, di ba? Hindi ba investigador? Kaya, nervyosa ka naman, masyado. Advance mag-isip. Oo, advance mag-isip. Pero alam mo, may advantage din yan di ba? Huwag na nating di ba? It works for you, di ba? Sino pa naman magsasabi na masama yan, di ba? Pero ikaw, Jack. Tsaka pinaalam po sa kanya yun. Oo. Buong puso namang ibinigay sa'yo, di ba? Buong puso ko. Pero mataas yung kila. Asa madam? Paano mo siya ina-assure, Jack? Siyempre, sabi niya nga, nervyosa siya. Advance mag-isip. Ano naman, Kuya, lagi naman akong nasa mabuting kamay. Yung mga sinasama ko rin naman kasi sa pag-ride. Kasi yung mga kumpare ko na din, talagang may care din sa isa't isa. And every time na nagra-ride kami, meron kaming backup na 4 wheels.
kumpleto na mga gamit sa mga pagnaplatan, yung mga first aid kit, kung huwag naman sana merong nag-semplang, ganun. So, tsaka yun nga yung advantage na nakapag riding school muna eh. Kasi confident ka na sa kalsada. Hindi rin kasi biro yung big bike eh. Siyempre, iba-iba yung makina niyan, mabibilis. So, kailangan talaga ng proper riding experience para sa mga cornering, hindi ka mag-overshoot. Yung reaction mo kapag may tumawid na mga aso, pusa, ganun. Oo. Pacing nyo lang kapag traffic. So, alam mo yun, katagalan din. Parang natututo ka na sa bawat kalsadong pinupuntahan niya. Alam mo kung saan yung magandang kalsada, alam mo kung saan ka lang mag-speed, alam mo kung saan yung tingin mo. Hindi, Jack, inaaral niya. Malay mo, di ba? Maisipang mag-bike ni Barbie, di ba? Inaaral niya. Tingin niya lang. Hindi. Mabuti nga na, di ba? At least natututo ka. Hindi lang basta nagmumotor. Kasi di ba, ang karamihan na impression pag lalaki ng motor, tawag doon, mayabang, badass, pakul, ganyan. Pero siya kasi, inaaral niya. Para ligtas siya, para responsible driver siya, rider. So, yun. In fairness naman kay Jack. Ito rin sa mga gears ko yan. Teka muna, eto na. 2022, ang 5th year anniversary ninyo. Wow! 5 years, kalahating dekada. Akalain mo, di ba? Teka muna, i-rewind muna natin yung sa simulang-simula. Paano ba nagsimula? Alam ko, di ba, okay. Anong serye ba to? Yung nagsimula kayo? Yung... Ito personally, nagulat na lang ako na, ay, sila na. Yung ganon. So, alam mo yun, it was not naman siguro a secret, pero kasi hindi kayo vocal dati. Am I correct? Kasi aware naman din kami sa hype ng Meant to Be before. So, syempre, ayaw naman namin na ma-divert yung attention sa aming dalawa lang. So, syempre, parang in respects to the show na kung saan din naman kami talaga na-develop, ayun, mas pinili namin na medyo to take things slowly in terms of admitting to the public na kami. Yeah, oo. Hindi, tsaka medyo tinesting din namin kung ano yung magiging response ng public, kung marami bang magiging bashers or ano. Kasi kung umpisa pa lang marami ka ng basher, edi hindi na lang namin masyadong ipagsisigawan, diba? Mas low-key na lang. Pero so far, marami namang natutuwa. Kaya, ayun, maraming na-inspire. So, ayun, through Jack's vlogs, yan, mas na-express namin yung relationship namin. Ako, natuwa ako personally kasi kilala ko si Barang on a personal level. Si Jack, kilala ko rin on a personal level. Kaya sabi ko talaga, parang mabait na bata ito. Kaya, natuwa ako talaga. Tahimik lang tong si Jack before, di ba? Natatandaan mo? Oo. So, Jack, paano ka duma-moves? Ano lang yan, kuya eh. Siguro mga patapos na ng, na yung Meant to Be. Siguro 1 month na lang yung airing natin, Tapos, parang out of nowhere. Kasi okay naman kami sa set eh. Parang friends na rin. Sabi ko sa kanya, parang niyaya ako siyang manood ng sine. Kasi parang, di pa pala, nagsimula yun na parang nag-crave siya sa ramen. Oh. Yung regular na pinupuntahan namin na ramen, yun ba? Tama, di ba? Sabi ko, meron akong ramen na. Ako ba yun? Parang yun. Oy, patay tayo. Basta hindi ko siya tinanong, hindi niya para sinabi nag-crave siya. Niyaya ko lang kaagad siya sa ramen house na madalas namin puntahan. Tapos ako naman, parang siguro mga ko lang yun, dalawang beses ko pa lang natatry. Pero kung may pagmalaki ko, alam mo, regular customer na sa ramen house na yun. So sabi ko sa kanya, merong masarap na ramen doon. Gusto mo bang
i-try. Hindi, parang nakwento ko sa'yo na mahilig ako sa ramen pero hindi ako madalas nakakakain dahil hindi mahilig sila mama. Yun. Kasi noong mga time na gano'n, noong mga time na single ako, syempre ang kasama ko lang naman lumabas si mama tsaka si daddy. So syempre yung kung ano yung bet nilang kainin, doon din ako kumakain. So hindi ako madalas nagra-ramen. Tapos nag-recommend siya ng ramen place. Yeah. Ano ba? Tama. So that was your first date? First Or date. alam mo na, Hindi pa nga na. alam mo Di ba pa Barbie na namin date na yon? Or wait, Hindi pa nga namin Gulat na kayo, kino-consider nun. Hindi pa nga namin kino-consider nung una. Hindi pa yun. Parang sabi ko lang, yayain ko lang as a friend. So teka lang, lilinawin ko. Oh. Kasi ang kinuwento niya sa akin, niyaya niya rin yung 3 boys. Pero hindi daw available. Alam ko na yung schedule ng 3 boys. Sandali. So lilinawin ko lang, ako lang ang niyaya mo. ala, talagang Niyaya ko yung, Diba? promise, alam ko yung schedule ng 3 boys, pero niyaya ko pa rin. Sabi ko, tara, movie tayo, or Pero ano yan token invitation yan na parang alam mo namang hindi pwede, ayain mo para hindi halata. May sked din sila that time talaga. Kasi si Ken, minimit niya yung mga fans niya. Si Adi rin, ganun. Tapos si Ivan may lakad din. So, tayo lang talaga technically nito. Tapos 3 movies kagad yung pinanood namin. 3 movie? 3. No, after namin mapanood isa, magkakape lang. Tapos sinantay namin yung kasunod. Tapos, next movie naman tayo. So, basta isang buong araw siya na nandun na magkasama lang kami. Wait, bakit? Hindi sumakit ang mga mata nyo? Hindi. May interval naman, para isang oras bawat isa So, yung isang oras na yun, it's either nagsishake kami or nagkakape, ganun. Sa food trip talaga. Wait, Tapos ano mga pinag-uusapan nyo ng mga time na yon? Yun na nga, alam mo, iniisip ko ngayon yan. Diba? Pinag-uusapan namin. Lutang kasi namin nung parang alam mo yun nasa... Ito na nga isang buong araw tayo magkasama. Hindi ako na-bore. So, hindi ko na maalala kung anong pinag-usapan. Siguro mostly tungkol sa taping. Mostly siguro tungkol sa taping. Pero buong araw, hindi ako na-bore. Parang nabitin pa nga ako na parang sabi ko, gabi na. Magdi-dinner pa ba tayo? Kasi busog pa kami dun sa ramen. Nakakatawa yung first date na yun, Kuya. Kasi nung una talaga, usap kami, 11:11 yung meeting namin na yung oras ng meet-up namin. Sabi ko, ano bang gagawin? Sunduin na lang kita dyan sa bahay nyo or doon na tayo sa mall magkita, hatid ka ba ni daddy mo, ganyan. Tapos sabi, hindi, hatid na lang ako ni daddy. Kasi yun daw sabi sa kanya, ihatid daw siya ni daddy. Kasi, hiding under the guise na as friends lang tayo lalabas ngayon. Hindi. First time, ganun talaga yung Hindi. Papatid talaga siya. Ito kasi ang press release niya. Tinanong nga daw niya yung 3 boys. Tinanong ko nga. Tapos, Barbie, ako lang yung available. Ina-expect mo na merong... Tropa labas yun. Kumbaga parang hindi pa siya like date. Hindi niya diniretso na pwede ba kitang yayain date. Diba? Ano na mga sunod? Baka tumanggi ka pagka sinabi kong date. Parang alam mo yung kailangan mo pahapyawan lang muna. So anyway, sinundo ko na siya kasi sabi ni pumayag na daw sila tita for the first time na sunduin si madam. So parang na-touch naman ako na may tiwala sa akin yung parents niya. Simula lang nung sinundo ko siya, epic na kasi nga parang na-touch na agad ako na si tita kasi parang ka-message ko siya sa mga pets, about pets. Lagi siya nagko-comment sa mga pinopost ko na mga dogs ko. Lagi rin nagko-comment sa pinopost niya na cat. So kahit pa paano medyo close na kami ni tita. Kaya nung parang pinayagan siya na never yata siyang pinayagan mag-isa sa date. Laging hinahatid ni tito or nandun na si tito nakapaligid. Nandun na. Sige. Basta maghintay lang sa parking, gano'n. Yan, mga gano'n. So alam mo may nag-aantay. Ito yung first time na talagang pagdating na sinundo ko siya, tapos ang awkward. Hindi pa kami masyado nag-uusap sa kotse. Pero alam mo, nakapasa na awkward lang talaga. Yung mga kwento, yung mga tanong, nonsense. No? Pero talagang amoy na amoy mo yung buong sasakyan niya. Parang buong sasakyan niya pinabanguhan mo. O ba, syempre? Oo, pa-impress. No? Oo, amoy na amoy mo. Oo. Baka maamoy mo yung utot ko dun syempre. B, teka muna.
nahalata mo na or alam mo na nanliligaw siya? Medyo in denial ako kasi nga tropa kami. And ang press release niya sa akin, tropa labas yun. Tapos nung na-realize ko lang, nung nakasakay na ako sa kotse niya na, ay shocks, kaming dalawa lang yung magkasama. Doon na nag-sink So in. medyo sink in na, date pala to. Tapos ang bango-bango niya, yung ganun. Tapos super maalalay, super tanong, okay ka lang ba? Tsaka lagi siya nagsi-CR kasi lagi siyang pawis na pawis. Kabado. Oo. Teka muna, Barbie, sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi ka ba nagpaka-Barbie by saying, naliligaw ka ba? Hindi. Uy, alam mo, in fairness, may pinipilian ko yung bina-Barbie ko. Siya hindi. Kasi hindi. Tsaka go with the flow ako kung anong itanong niya sa akin, kung anong i-offer niya. Tara, sige. Pero pag siya yung nagtanong, saan mo gusto, yun. So sabi niya, pupunta tayo dun sa milkshake. Gusto ko pati sa coffee, ikaw na. Basta ang ambag ko lang nun sa ramen. Tsaka... Nagtanong ba ako kung mag-share tayo sa bill? Yun nga yung natouch ako sa'yo. Kasi, syempre, expected mo na pag ikaw nagyaya, libre mo, di ba? Wait, kasi kung tropa yan, share tayo sa bill. Okay. Padala mo lang sa akin or bigay mo lang sa akin. Pero nilibre ka. May part, Actually, pagdating namin doon sa mall, malinaw na sa akin date doon. Pero hindi ko siya inahawakan, may kamay, hindi ko siya inaalat. Alalay. Pero yung holding hands. Pag ganyan, parang lola lang, ganyan lang. Kaya pala, madam. Sakay na escalator, ganun. Madam escalator to. Pero walang pag-holding hands or walang yung parang magdidikit yung dali. Wala. Sa sine, wala. May electricity, ganon. Wala. Alam ko yung feeling na yan. Hinintay niya ako. Ready sa mga ganun. Kailan officially naging kayo? May 19. Pero 5 years ago. Nag-date? May basta din. May din. Hindi pala. Yung official lang lumalabas na. So parang yung June yung madalas na tayo magkaka. Hindi, pero itong kinikwento natin na very, very first date natin. May parang May 5 ba? Parang gano'n. Gano'n, no? Anong nagustuhan mo, BK Jack? Yung pagiging niya, hindi siya aggressive. Inintay niya akong maging ready. Yung katulad nga nun, yung first date, napaka-wholesome. As in, parang mga 16 years old. Na walang companions. Yun as in, walang holding hands, walang anything, walang kiss. Yung gano'n, yung talagang tinatansya niya ako kung hanggang saan pwede. So, nakakatuwa kasi sa panahon ngayon, 'di ba, may mga ganito pang lalaki na very gentleman. Kasi ngayon, 'di ba, text na lang, tara kape tayo, sama ko si ganito, sama ko si ganyan. Tapos doon pa lang magkaka-get to know, ganyan. Siya talagang sinuyo niya muna sila mama, si daddy. Kahit sa taping nakasama si daddy, lagi niyang chinichika, minsan magkasama silang kumakain. Ganon. Talagang kinilala niya rin yung parents ko. Tapos, nagustuhan ko sa kanya yung pagiging sincere niya dahil, hindi siya, kumbaga, kung ano yung mga sinasabi niya, pinatutunayan niya naman. Minsan medyo na mamali lang ng danda ako. Papaikot-ikot lang yung topic. Medyo parang nag-u-turn lang minsan, pero na bumabalik naman sa katinoan. Oo. Tapos, maalaga at saka clingy. Clingy? Siya yung si Jack? Siya yung, Totoo ang love language niya ay physical touch. Totoo ba? Hindi naman po totoo. Ay, As opposed to yung first date ninyo, no? Nung wala talaga. Tapos ang epic nun, kuya, nung uwian na, hanggang LFS kami. Oo nga. Kasi tatlong movies ba naman, naabot talaga kayo ng LFS? Yes. Ano yung last natin? Nasa Guardians of the Kineme. Galaxy na nasa 4D, gumagalaw yung upuan.
Oh. So after nung movie, so parking na kami. Hinanap ko yung ticket nung nung parking. Kasi babayaran doon sa may labas. Hinanap ko yung wallet ko, wala, nalaglag. Hala. Tapos calm down lang ako kasi buwas na lang siguro. Pero ako, sa isip-isip ko magdadrive ako walang lisensya. Paano kung kasama ko si Barbie, si mahuli kami. Nandun na yung panic ko. Tapos wala akong lisensya, nakakaya first date, parang napatrouble ka agad si Barbie. Oo. So, tsaka paano mo babayaran yung parking, mga ganun? Napakiusapan ko na lang, nalulaglag yung ticket sa mall. Tapos nakilala naman kami. So, binayaran ko pa rin naman yung penalty doon sa ticket pag nawala. Oo. Pero, wait, hindi na nakita yung wallet mo? Nakita nga, kinabukasan. Nalaglag dun sa 4D. Sa 4D, kasi nga galaw ng galaw yung Kasi nga gumagalaw. Galaw yung nahulog yung Kaya doon sa mga magpo-first date, wag kayo mag-4D. Secure nyo na yung gamit nyo. Oo. Doon na lang kayo sa recliner. Oo, yan. Pero, sabi ko nga kanina, 5th year nyo na. And parang recently, di ba, nag-post kayo nung nandun kayo sa Bohol? Yun. Ang sexy mo dun, Barang. Thank you. Oo. Buti, pinayagan ka. Siya naman ang una naghubad. Ng parents niya, pinayagan ng... ng parents. Oo naman. Hindi kasi minsan lang naman mag-beach. Oo. Alam mo, mag-gown ka, di ba? Alam mo na mag-Maria Clara ka sa beach, di ba? Exactly, di ba? Oo. Pero kakaiba yun, ha? Like, parang nagulat ako, parang wow, may sexy side pala si Barbie. Anong side ko yan? Si Jack kasi, pambansang abs na yan eh, di ba? Ano daw side yung sexy? Oo. Anong side? Sexy lahat. Left side or right side? Hindi, feeling ko right side. Kung alam mo lang talaga. Ano nga kwento mo? Dali. Tingin ito, hindi ko kailangan ng sexiness. Yeah. Talagang itong chubby cheeks ko, ang dami talagang nakamandag dito. Yun. Alam mo, nalito ka. Nalilito ako doon sa chubby cheeks mo kasi hindi ka na chubby cheeks eh. Yan, diba? Nelson. No. Kilala kita simula nung stairway. At alam ko kung gaano ka chubby cheeks dati. Yes. Kaya wala. Walang-wala. Like, nagdalaga na talaga. Minsan hindi ko lang talaga matanggap na dalaga na pa talaga si Barbie. Oh my gosh. Actually, oo nga. No, di ba sa tagal nating magkaibigan, ang dami nang nagdaan sa buhay mo, sa buhay ninyong dalawa na nasubaybayan ko. Di ba nga? Ikaw, isa ka nga sa sponsor. Sorry. Oy, tatanungin ko na yan ha. Wait lang. Oh. Nasabi mo na rin lang naman na sponsor. Baka beke naman tong si Jack nag-propose na nang di pa namin alam ha. Baka nga, hindi ko rin alam. Hindi alam. Pakita mo na nga yung Pakita mo na nga yung wala. Pero napag-uusapan nyo na ba yan? Ako, napagkukwentuhan, pero wala pang malinaw na plano. Yung na next year, ganon, 2 years na walang ganon. Ay! Jack, sabi mo sa akin na. Para pupunta. Siya pa? Hindi. Napag-uusapan namin, pero wala pang malinaw na plano dahil alam naman namin parehas na hindi naman kailangan pa dahil hindi naman nagmamadali. Ngayon, parehas kaming happy sa kanya-kanya namin karera. So, syempre kapag ka nag-settle down kami, gusto sana namin settled na rin yung aming mga personal affairs and 'di ba, yung aming financial stability dapat intact, 'di ba? So, kailangan na namin i-consider 'yan, especially ngayon na na-experience natin ang pandemic. Kailangan you have to
think 2 steps ahead. Pero kayong dalawa, hard worker kayo eh. Pareho ko kayong kilala na hindi naman kayo magastos, hindi kayo masyadong yung maluho. So, wala kang dapat ikatakot, Barbs. Wala naman, pero like, ako ngayon, nagpapatayo ako ng house, di ba? For my family. Kumbaga, personal personal affair. Gusto ko munang ma-settle yon, syempre, ma-settle yung family ko, bago ko talaga pagtuunan ng pansin yung family ko. Eh, yung pinapagawa ni Jack na bahay. Jack. Mas wala na siya nagpagawa eh. Kasi, parang last year pa, pandemic pa, plinano niya na yan. Though matagal talaga yung process ng papers, kasi nga pandemic din, tsaka ako kasi parang sa akin naman yung sa plano nun sa akin, after na magawa nun, parang iniintay ko lang ng konti na bumaba yung materials kasi nag-inflate talaga ngayon. Totoo yan. Ang suggestion ng mga architects ko, tsaka yung mga contractor ko, pahupain daw muna yung iba may gera pa. Masakali bumaba pa yung gera. Doon na ba titira si Madam? Yun nga yung tanong ko sa kanya. Kailangan tansyahin natin lahat. Wag maging impulsive in terms of pagdedesisyon. Kasi secure naman kami sa kung ano kami ngayon. Kung nasa ang level yung relationship namin, secure naman na kami. Hindi namin kailangan i-pressure yung mga sarili namin into marriage and yung talagang titira sa kanya kasi nga may kanya-kanya pa kaming kailangang i-settle. At marami pa kayong gustong gawin sa buhay. Individually. Oo, parehas pa kaming very happy sa aming mga careers and gusto pa namin siya talaga i-maximize as much as we can. So, before settling down, syempre gusto muna namin ma-accomplish and ma-achieve lahat ng kaya namin ma-achieve. Ano ko Kaya Dingdong tsaka sila Ate Maria. Sila ba yung inspiration nyo pagdating sa ganyan? Parang sa akin lang ko yan. Nakita ko lang na gano'n yun. Hindi rin sila nagmadali. Parang, di ba? Parang kung inantay talaga nila na settle na lahat. Kapuso primetime game. Di ba? In fairness, no? Grabe, nakaka-proud kayong dalawa. Talagang, kasi di ba, yung mga kabataan, normally, parang, may konting pera na ako, game na. Although, hindi naman, we can only speak for ourselves. I mean, iba-iba naman that's true. Yan. Wow, talagang napakaganda. We'll talk about Maria Clara Ibarra first, before we move on. Padadaanan natin to. Of course, alam naman natin na grabe yung hanggang ngayon grabe yung pagtutok ng mga kapuso natin dun sa Maria Clara at Ibarra. And time and again, parati mong sinasabi pa, salamat. And in-expect mo ba na magiging ganito yung effect sa mga viewers, Barbie? In-expect ko na ganito siyang kalaking proyekto dahil nung sinabi po sa akin tong show na to, sinabi rin sa akin yung cast. So, dun pa lang, malinaw na sa akin na malaking project siya. And then, yung storyline, yung talagang bubusisiin namin ng Noli Me Tangere. So, syempre, inisip ko na agad yung setting, yung production design, lahat. Yung costumes. So, doon talagang unti-unti nare-realize ko talaga na malaking project siya. Ang hindi ko in-expect, yung reception ng mga tao. Dahil, medyo may fear pa nga Kasi, first slot on prime time, tapos period. Diba? Period drama. Diba, usually pagka first slot, dapat yan, rom-com, light, family drama, diba? Yung talagang nakakaano sa mga chikitings at sa mga mommies na galing work, sa mga daddies na galing work. So, ito, first lot, tas ang bigat agad kasi Noli Me Tangere agad So, hindi ko in-expect na ganun kaganda at ka-warm yung reception ng mga tao sa aming show dahil minahal nila yung show Actually, maraming ang bumili ulit ng Noli Me Tangere para maka-catch up sila sa mga nangyayari. Para, di ba, masundan nila si Clay, kung anong gagawin ni Clay, kung ano yung difference na gagawin ni Clay dun sa nobela.
So, ayun, nakakatuwa lang talaga at nakakataba ng puso na part ako ng show na yon. Napaka-importanting project. Jack, gaano ka ka-proud kay Barbie? Kasi alam naman natin yung ginagampanan niyang si Clay, talagang siya yung relief dun sa napakabigat na kwento. Sobrang proud, kuya. Kasi nga, karamihan, parang pag pinapanood ko yung Maria Clara at Ibarra, karamihan eksena niyan na siya lang mag-isa. Mga nagmo-monologue siya mag-isa lagi sa bawat eksena. And dalang-dala niya yung bawat eksena kasi parang yung mga viewers, parang pagka nabore sa bato mo yan or sa pag-atake mo dun sa scene, hindi magiging interesting yung bawat eksena. Pero siya kasi, ewan ko ba dito, napaka-inborn ng talent niya na pagdating sa ganyan. Minsan nga tinatanong ko, nagwo-workshop ba siya even before? Parang sinasabi niya, compatibility workshop lang. Pero wala yung parang workshop na ginagawa pa namin. Sabi ko, grabe, inborn sa'yo yung talent mo na yan. Kami kailangan pa namin aralin. Pero ikaw, kasi Barbs daw, parang automatic na sa kanya yung ginagawa niya na yan sa, yung pagiging natural niya sa TV. Ang tawag sa kanya sponge eh. Yung paano siya mabilis maka-absorb ng emotion and paano siya mag-react. So, idol ko po talaga video clip. Talagang Jack, tinitext ko talaga siya pag yung mga eksena, talagang yung sobra akong natutuwa. Bara! Pinahanga mo na naman ako. Nakakainis ka. Oo. Diyos ko. Marami na nagdaan sa isang Nelson Canlas. So, para mapahanga mo siya, talagang... Uy, wala namang ganyan. Grabe ka naman. Walang ganyan. Thank you. Oo. Pero talaga, siguro nagmumukhang paulit-ulit ako, pero talagang grabe yung papuri ko sa inyo. Ikaw, si Julian, si Dennis, actually even si Andrea, talagang tinitext ko talaga kayong lahat pag yung napakaganda ng episode, and almost every night talagang magaganda yung episodes. Kaya lang Jack, ikaw katatapos mo lang ng Bolera, tapos nagsimula naman tong yung Maria Clara at Ibarra. So, talagang nung kailan ka busy, si Barbie yung pahinga. Tapos ngayon, so paano yun? How does it work for you guys? Okay lang yun, kuya, kasi parang naalala nga namin ng pandemic na nasa bahay lang, tapos yung medyo lumog-lumog na ang dami namin time together na bumisita. Na-miss din namin talaga magtrabaho kaya rin kung yung performance si Madam, parang nagutom ulit siya sa ganung mga trabaho. Hindi siya napapagod, excited siya lagi magtrabaho. Kasi nga, na-miss niya yun. Passion niya yun Ako rin ganun, nung nagsimula na ulit na mag-teleserye, parang alam mo yun, na-miss din namin talaga magtrabaho. So, even before naman, ganun naman talaga yung sistema Parang pagka siya may work, ako wala. Pag ako meron, siya wala. Para si Sanya din, ganun din sa bahay. Hindi rin kami nagkikita nung time na yun. So, normal na sa amin yun. Normal na sa amin yun. Naka-adjust na kami sa ganung sistema. And pag may time naman din talaga, kaya nga after nung Bolera nagpunta kami sa Bohol. So ngayon sabi ko, yun na yun. So, yun na yun. Actually, perfect time Tinodo nyo na yung sa Bohol kasi alam mong magiging busy si Barbie. Tapos galing siya sa sa lock and taping. Lock and taping na. So, sabi ko, pag natapos yung MK, siya mo gusto pumunta. Malaking bagay talaga yung travel, yung bagong scenery, diba? Leads yan, di siya Ibang magpakalma ang dagat. Totoo yan. Hindi ko alam, Barbie, may pinadala ko sa'yo ngayon. Kung hindi natanggap mo na. dumating. Yeah, open it. Gosh. Alam mo, ganyan kita na-appreciate. I bought it for you. Oh my God, totoo, Nelson. Oo, ganyan kita kamahal dahil isa ka sa mga baby ko. 1, 2. Wow! Madami ko ito. Yung eksena namin sa Oo. sa simbahan, bago Nice. sa Bell Tower. Ang ganda. I hope you like Thank it. you. Yes, Nelson, thank you naman. Ang ganda-ganda nito. Tama ko pa.
Magtabiwa ko yung pain. Ay, Nelson, grabe. Nahiya naman ako. Ba't ka nahiya? Kasi ko tong podcast. Grabe. Hindi. Actually, nung nakita ko kasi yan, sabi ko doon sa painter, sabi ko, can I buy it? Kasi kaibigan ko si Barbie. Sabi niya, sige po, okay po. Basta kanya mapupunta. Ano pangalan ng artist? Patrolman Marcos Borromeo. Oh, okay. Ano tong signature niya dito na El Talas? Ito ang kanyang Oo, yung pseudonym. kanyang pen name. Marcos Borromeo. My gosh, ang ganda. Alam mo, Thank you ano so lang sa memory niya lang pinaint yan pagkatapos niyang manood ng eksena. Oo, kasi hindi talaga. Oh my God, ang galing. Ayan. O yan. Para parati mong matatandaan ng Maria Clara at Ibarra. Mayroon na akong unang painting sa bagong bahay ko. Ayan! Alam mo yan. Lusot ko na yung cover. O sige. Mag-games na tayo. Okay. Let's play He Said, Okay. She Said. Oh my gosh! Oh my gosh. Okay, sige. Okay. Question number 1. 7 years na kami ng jowa ko pero hindi pa siya nagpo-propose. Hindi rin naman ako nagmamadaling mag-asawa dahil may gusto pa akong gawin tulad ng makaipon muna. Pero lagi akong kinukulit ng mga marites kong tita kung kailan kami magpapakasal. Sabihin ko na ba ito sa jowa ko o hihintayin ko siya? Actually, parang medyo similar yung situation na medyo long-term relationship. Tapos, syempre pag long-term, andun na yung dilemma na kung magsisettle down na ba, diba? Kasi matagal na kayong magkasama eh. Pero ako, huwag kang ma-pressure. Siguro, based on our experience, hindi mo kailangan ma-pressure. As long as secured ka naman sa partner mo, ina-assure ka niya na kayong dalawa lang, hindi kailangan ng marriage agad. I mean, it can wait. Huwag kang mag-alala. Go and pursue your dreams. Deserve mo yan. For sure, kung mahal ka naman nung guy, maiintindihan ka. Jack? Yung tanong kung dapat niya itanong na doon sa guy kung magpo-propose ba. I think nasa isip na lagi yan ng guy. Kumbaga, in preparation lang talaga yan. In right timing. Lahat nga. Pag-settle na lahat. Yan. Pagka may ipon na malaki. Yan. Oo. Kasi hindi natin alam yung yung pinanggalingan yung istorya ng buhay ng isang tao. Malay mo, yung pagkabata niya, hindi maganda yung naging naging experience niya, kaya parang pinaprepare niya talaga yung family niya na magkaroon ng magandang buhay. So, kaysa i-risk na magutom or talagang may fear siya na parang patungkol sa akin. At saka magutom. Oo. Siyempre, Diba? siyempre later on, nagiging cause nga naman ng problema, yung financial, di ba? Yung financial security talaga, importante talaga yan. Oo. Pag nagsisimula ka ng pamilya, kasi I'm sure kayong dalawa, pag nagpakasal kayo, hindi lang naman kayong dalawa for the longest time, magugustuhin nyo na rin magkaroon ng anak. And, di ba, doon papasok yung sunod-sunod na yun. Oo. Kasi hindi lang naman kasal yung gagastusan nyo doon eh. Diba? Paano yung first baby? Tapos biglang nag-second baby. Siyempre, kailangan mo rin talaga planuhin lahat. Hindi. Totoo yan. Hindi naman, pag nag-baby ka, hindi naman siya natatapos sa gatas at diaper. Mag-aaral pa yan. Magtatrabaho pa yan. So, dire-diretso na yan. Pag Yung health din. another chapter of your life yan. So, kailangan mo siyang Okay. Next on, Barbie said, Jack said. Inupo na ng family ko ang girlfriend ko dahil masyadong mahiyain at laging nakakulong sa kwarto tuwing nasa bahay namin siya. Mas gusto niyang mag-video game sa room dahil nahihiya sa family ko.
ayoko siyang maging uncomfortable, pero paano ko i-explain ito sa family ko? Malayo sa personality mo to, Barbie, no? Ay, di, oo, nagulat ako na yung girl ay nasa room ng boy. At nagvi-video games. Oo. Habang, di ba, parang imbes na makisama sa family. Chikahin ng family, di ba? Oo. But ito yung... Tapos, ang worry pa nung guy, si girl yung hindi maging comfortable. Oo. Nasa bahay ka nung guy. So, di ba, ako, personally, mahiyain ka man o hindi, pag dinala ka ng boyfriend mo sa bahay nila, makibagay ka. Totoo. Diba? Makisama ka. Hindi yung sila yung mag-a-adjust sa'yo. Diba? Same thing with the guy. Pag pumunta yung guy sa family ng girl, ganun din. Dapat makisama. Dapat tsaka yung video games, may oras yan, di ba? Hindi yung sa mga panahong ganyan. Tsaka nasa room Parang, okay. Sige. Pero, ayun, siguro yun lang. Siguro, mas yung sa girl, yung ipapayo ko na makisama ka rin sa family. Wala namang masama. Ikaw, Jack, ano mapapayo mo dun sa guy? Ano kasi yun manners yun Kumbaga, kailangan talaga, since madalas mo nang makakasama yung guy, tapos, syempre yung guy, kasama niya rin lagi family niya. And awkward naman kung laging ganun, di ba? So, mas maganda, maayos na nila yan habang maaga pa, ma-introduce na maayos yung girl or mas maisama sa mga gatherings ng family para talagang kung nahihiyaman. Kasi may mga minsan yung family natin, may mga yung parang sila na rin talaga yung nag-a-adjust, kinukulit, kinukulit na yung pagkwentuhan. So nakakalma yung dun. Pero mas okay kung yung sa part nga ng girl yung mag-adjust din sa family. Kasi mas okay yun di ba? Mas okay na ikaw yung nag-a-adjust kaya sila yung nag-a-adjust Yan yun ang gusto ko yung madam actually. Para siyang host ng event. Para siya yung may-ari ng bahay. Oo. Pero masyadong welcome naman pala. Teka muna, sa tingin nyo ba red flag ito? Yung girl, yung ugali ng girl, red flag kaya ito? I don't know her personally, so ayoko naman siya i-judge. Based lang dun sa Hindi, yung ayaw makisama sa pamilya. I'd like to think na meron siyang issues. Yeah. Oo. Personal issues with family in general, I guess. Kaya siguro meron siyang trust issues when it comes to getting comfortable with other people's families. Siguro ganun. Pero I think you have to put in extra effort. Kasi mahal mo naman yung guy So, worth it naman yung effort na yan para pakisamahan mo. Gawin mo na lang yan para dun sa partner mo. Totoo din, Totoo din. O naku, painit tong mga diskusyon natin. Next, madalas kaming magtampuhan kahit mga simpleng bagay lang. Pero parati na lang ako ang nanunuyo sa girlfriend ko. Sino ba ang dapat unang makipagbati sa tampuhan? Pwede bang tiisin ko muna siya this time? Tama yun. Kaya ako muna. Tama yun. Laging lalaki dapat ang magsusorry. Normal yan. Hindi ka nag-iisa, brother. I feel you, bro. Ganon. Bro. Sorry ka na lang kaysa humaba pa. Huwag ka na rin mag-expect na mag-sorry sila kasi lagi silang tama. Exactly. See, I'm on the right because I'm always right. Exactly. Easy. Pero kahit na like parang kayo lilihis ako doon sa ina-advise natin. Kayo bang dalawa ganun din? Ma-pride kasi ako So, iintayin naman. Hindi naman. So, pag kunyari meron akong kasalanan, medyo tatahimik lang muna ako.
Tapos, after a while, pag nakarating na kami sa EDSA, tsaka pa lang ako magsasorry. Pero mula dito sa Quezon City, hindi muna. Oo, dead mama. Pag medyo lumamig-lamig, tsaka ako magsasorry. Oo, hihinga-hinga lang. Hihinga-hinga lang. Tapos pag, may karugtong pa yun, pag nakarating na kami sa Makati kung saan kami dapat pupunta, tsaka ko lang i-explain yung side ko. Kaya ako kasi nagawa yung chururos-chururos ganyan. So at least malinaw, di ba? Trihog. Magkakaibang location lang. Tama. Ganun. Pero, so at least nakapag-sorry ako. Sabi mo nga, nagsusorry ka. Hindi, at least nagsusorry ka. Tama. Uy, nagsusorry ako, di ba? Oo. Hindi ko lang maalala kung kailan ako last nagsorry. Meron na ba kayong mga ano? Kasi laging siya yung may kasalanan. Kaya. Kaya hindi ko na maalala kung kailan ako last nagsorry. Kasi hindi pa ako, madalang ako kasalanan. Ichika nyo naman. Meron ba kayong ano ba yung pinakamatinding yung pinag-awayan? Meron na ba? Silosa ka ba, Barbie? Medyo, oo. Medyo. Pero parang hindi yun. So far, hindi pa naman namin nag-i-issue yun. Nang malala. Bakit nga ba? Kasi, hindi. Sa atin ako magpagalit. Oo. Hindi pa galit na galit, pero galit na malalim. Ano mo yun? Hindi nagrarant, hindi sinisigaw, pero may laman lahat ng sinasabi. May ibig sabihin. Yun, mismo. Tsaka ang haba ng text. Mas na-explain, kasi ako, hindi ako yung confrontational type of girl. Oo. So, yung style ko ng pagpapagalit or pag-i-explain sa kanya through text, para mas malinaw, mas pinag-isipan. Mas detalyado. Oo. Mas kalmado. Oo. Hindi ko kayang makipag-confront sa kanya na so, pag nagtatampuhan kayo or pag nag-aaway kayo, tahimik lang ako. Tahimik. Tapos sa text na lang. Sa text. Express ang sarili. Ikaw ba, Jack? Diba? Siloso ka ba? Kung may pinagsisilosan ka ba? Mga ganon? Well, nung alam mo, dati, Nelson, medyo alam mo sarili ko, medyo siloso ko. Lalo na pag hindi ako secure dun sa partner ko. Pero simula nung naging girlfriend ko si Cards, parang hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nagsero. Kaba ng buhok mo, barang? Muntik niya sabihin, kasi wala naman nagkakagusto sa'yo. Ganon. Huy! Anong wala? Fishy. Eto. Hirap makahanap ng work ang boyfriend ko. Wala siyang makuhang trabaho kahit sinusubukan naman niyang mag-apply. Ako naman, mahigit 2 years na bilang admin staff. Gusto ko sana siyang ipasok sa company na pinagtatrabahuhan ko pero ayaw niya. Paano ko ba siya tutulungan kung ayaw niyang magpatulong? Feeling ko yan. Hindi siya comfortable din sa trabaho or baka subconsciously or ayaw niya lang sabihin sa girlfriend niya na hindi niya kayang gawin. Pero kung matagal na siya naghahanap ng trabaho, baka kasi yung gusto niya yung sumusunod niya, hindi yung kailangan niya. Alam mo yun? Oo, so proud of you. Feeling ko lang, sa akin lang yun. Ikaw, Barbie, anong may papayo mo dun sa girl? Ako, sa girl, feeling ko, wag niyang i-pressure yung guy na mag-apply dun sa company. If merong better suggestion yung partner niya na, hindi, try ko dito kasi mas sanay akong gawin tong work na to, mas may knowledge ako dito, churot, ganyan. O, sige, ganyan. I mean, hayaan mo kung saang work gusto ng partner mo, pero i-push mo siya to get work. I mean, na magkaroon ng trabaho. Oo, kasi para sa rin niya yan self-worth. Sa yung, di ba? Tsaka walang work. Eto, may pahabol. Nahihirapan po akong makakilala ng new friends. I think, going towards dating ito, no?
At 3 years na akong single. Maganda po ba? O ipayo nyo po ba na mag-dating app ako? 30 years old na po ako. Single guy. Ako, magandang tanong yan Kasi, Wait, kayong dalaw, never kayo nag-try ng dating app? Ako, never din na. Hindi natin natanong Oo nga. So, nag-date na lang kayong dalawa, hindi pa kayo nag-dating app? Oo. Hindi pa kami nag-dating app. Oo, why Mas not? maganda in person. Oo para hindi kasi ako makapag-advise sa dating app kasi never ko pa siya na-try. So, hindi ko alam kung advantage pa siya or disadvantage para sa isang 30-year-old na single guy. Pero, ang masasabi ko na lang siguro ay it's always best to meet in person. I guess. To get to know the person talaga. Hindi lang, I guess, sa isang app. Kasi mahirap maraming layers kasi yung app. Unlike pag magkasama na kayo, diba? Magmotor siya, diba? Ha? Magmotor siya. Kasi community yun Sabi mo nga, diba, Jack, kanina, yung pag merong lady rider pala, no? Oo. Hindi, pwedeng may kapatid si co-rider mo, diba? Or may pinsan, may ganon. Feeling ko, medyo mag-try ka naman ng ano bang tawag doon? Social circle. Circle, exactly, that's right. Mag-try ka ng ibang social circle, mag-try ka ng ibang sport, diba? Or ibang activities. Baka from there, may makilala ka, ganyan. Tapos mag-enjoy ka din kasi nakakapag-explore ka ng mga bagong bagay. Huwag mong hanapin. Antayin mo lang. Darating po sa yan. Tsaka, yung dating app, parang hindi ko siya masuggest kasi baka mamaya taga-ibang bansa pa yan, LDR pa yung naging relasyon mo, diba? Tsaka, maraming mga horror stories ang dating app. Hindi ko naman nilalahat, maraming horror stories, diba? Ako parati kong iniisip, like parang kilalanin mo muna yung pamilya at kilalanin mo kung paano niya itrato yung nanay niya. Kasi, tama. Basic yun Basic para sa akin yun. Like, pag pag masama niya itrato yung nanay niya, red flag na yun. Totoo yun. Kasi doon kasi yun na nagpalaki sa iyo So ano yung relationship mo towards that person? Guys, I will end this by asking you kasi meron kaming segment dito sa Updated with Nelson Canlas. Yung Ask Nelson. Okay. Oo. Okay, dalawa kayo sa matatagal ko ng kaibigan. Meron ba kayong mga gustong tanungin sa akin na hindi nyo pa natatanong? Ako muna. Ikaw na. Kahit ano. Oh my God. Lagi ako yung tinatanong mo. Ikaw yun lang nga. tatanungin ko ngayon. So, dapat talagang pasabot. When did you last get your heart broken? Wow. Nakaka-artista yung tanong. Nakaka-artista. Diba? Feeling ko artista rin ako. Okay. Diba? Ito lang masasabi ko. I have been happy for the past 9 years. And everything else before that, I had my heart broken. I had myself lost. I had my heart broken. I found it. I found my heart again and I took care of it na. And I've been happy for the last 9 years. Oh. And I, thank you. Nakaka-artista yung sagot. Aminin mo. I love it. Jack, ikaw. Barbie Corteza, updated sa Showbiz Happenings. Back to you. Jack, ikaw. Hindi, ako naman, goodness. Ito madalas din itanong sa amin Pero since ikaw naman ang mas matagal ng relasyon sa amin dalawa. Kumbaga kami 5 years. Sa'yo 9 years, di ba? Ano naman ang may papayo mo sa mga taong magkakarelasyon para tumagal ng 9 years din ng kanilang relasyon? Okay. That's very easy. 1, respeto. Yun talaga. Kasi pwede kang magmahal ng walang respeto Pero hindi pwedeng mawala ang pagmamahal kung nire-respeto mo yung tao. So, kailangan respect, buong-buo yan. Kasi everything else follows.
pagmamahal, pag-aaruga, caring, lahat yan. Kasi 'di ba may mga tao na mahal lang natin pero hindi natin nirerespeto. Mahal lang natin sila kasi siguro nakasanayan na natin or parte lang sila ng pamilya natin, kaya mahal natin sila. Pero hindi natin sila nirerespeto. Pero pag nirespeto mong isang tao, automatic yun, mahal mo siya. So, yun dapat ang hindi mawala sa inyo. Tama pala yung ginagawa ko. Punta sa... Oo. Kasi tatanungin mo yung sarili mo pag bawat move na gagawin mo, pag ginawa ko ba to, nirerespeto ko siya. Pag ang sagot hindi, wag mo nang gawin. Di ba? So, pag nagpaalam magmotor, pwede. Nirerespeto kasi nagpaalam. Oo. Pero wag pagkatapos magmotor. Ang paalam. Di ba? Lakas mo ka-guidance counselor ng sagot ko. I love it. Pinalakpakan. Parang yung normal usapan lang natin, Barbie. Pag nagkikita tayo. Alam mo bakit? Kasi nga kilala mo kami. Kilala mo, alam mo yung kahit paano yung journey namin as a couple. So, alam ko na yung mga tanong mo para sa amin, very sincere and genuine talaga. Kasi kilala mo kami on a more personal level. At ito pa nga, nagpadala ka pa nga ng painting, nakakaloka. Maraming salamat. Wala yan. Thank you so much, Nelson. Natiri-eyed siya Oo, thank you. Touch ka, mami. Ayan. Well, thank you din sa inyong dalawa. At syempre, magkikita-kita pa tayo soon dahil lalo na si Barbie, parati ko nakikita ngayon to. Tama. And Jack, I hope to see you soon kasi si Jack yung matagal-tagal ko nang hindi nakikita Meron po. May bagong surprise. Meron. Soon. Coming, 2023. Ayan. Teka muna pala, 2023, ano ba mga plano nyo? Next year, may mga project mga na nagagawin. May New Year's resolution ka na agad. Wala na kasi may planner na ako. Oy. Alam na natin looking forward. Studios. Ayan. Yan lang. So, thank you din. Thank you, Kuya Nelson. Nag-enjoy ako sa game. Ang dami ko rin realization and maraming natutunan sa mga questions. Kapuso natin na nag-send ng questions. Thank you.